Better Sunday sa ating lahat po. Ito si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin na Nick Talk, The Real Talk with Nico. I would like to welcome each and every one of us sa lahat mga Filipinos dito po sa Malaysia. Welcome na welcome. You are all welcome to this program, Nick Talk, The Real Talk with Nico on a Sunday afternoon. Be it in West Malaysia, the capital is Kuala Lumpur, or be it in East Malaysia. And we have two states in East Malaysia. Mayroon tayo ang Sabah at saka ang Sarawak. Si Nick Talk, The Real Talk with Nico is based dito po sa Sabah. Ang capital, as what I said, is Kota Kinabalu. Weather condition in Kota Kinabalu, everything is running smoothly. Hindi mainit, hindi naman umuulan. Okay lang po ang weather condition for us to continue to enjoy and celebrate the second day of Hari Raya Idul Fitri. So sa lahat ng mga celebrants, mga Muslim brothers and sisters natin po who are celebrating Hari Raya Idul Fitri, once again, I would like to greet the special Salamat Hari Raya to each and every one of us sa inyo po. And of course, mga brothers and sisters natin dyan po sa Pilipinas, also observing or celebrating itong Hari Raya Idul Fitri. And of course, hindi lang sa Pilipinas po, sa iba-ibang parte ng mundo, especially ang mga Muslim countries po. And overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo, welcome na welcome kayo dito sa programa natin. And I hope everything is okay sa mga buhay ninyo po. And let's continue to pray and hope that ang mga kababayan natin at saka mga iba pang mga tao affected sa conflict between America, joint force with Israel, they are fighting against Iran po. No? So we hope and pray that itong conflict will come to an end dahil po a lot of people already are suffering po. No? Hindi lang in terms of losing precious lives, but also ang mga lugar nila po being damaged, totally damaged po. No? And it is very difficult to recover, to rebuild a country, no? A community, a country after a war. No? It means, it is, sabihin natin, it means you have to spend a lot of money, efforts, and time. Kaya nga, we don't want war. No, we don't want war. So sana lang po this will come to an end na po dahil nahirapan na po hindi lang ang Iran, hindi lang ang Amerika, hindi lang ang Israel, but also lahat tayo dito po sa mundo, especially itong mga third world country kagaya ang Pilipinas po. We are not a oil producing country. And depende tayo sa oil, and ngayon po, grabe ang presyo ng oil. Kung tumaas ang presyo ng oil, ibig sabihin po, automatically, the prices of goods, no? Will also be increased. No? Will also be increased. And what do you mean when prices, we experience itong mga prices of essential goods increase? Increment of prices of essential goods. Ibig sabihin po, mahirap din, apektado din ang buhay ng mga tao po, ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, no? In terms of economy po, no? And of course, pagdating naman sa mga daily lives natin po, no? Kasi mahirap talaga ang apektado talaga ang mga Filipinos when it comes to this topic or to this issue po. So today, I'm going to touch more on kumusta na po ang sitwasyon sa Pilipinas. Ilan weeks na, 3 weeks na yata, no? We are experiencing itong problema natin sa presyo ng oil dyan po sa Pilipinas, no? Dyan sa Pilipinas. So, I'll be touching on that thing, and I'm going to share with you a video clip or some video clips po, wherein for you to know kung what are the measures or steps taken by the government to protect the interest and welfare of every Filipino po, no? Every Filipino, especially ordinary Filipinos po at this present time po. My crisis, we are experiencing economic crisis in the Philippines.
But before we are going to our main topic, I would like to pass a message lang po itong news. Importante din po. This is also related to the Malaysian friends natin po. No? To our Malaysian friends. And hindi lang sa mga Malaysian friends po. And this kind of news po, I hope it will sabi natin, teach us a lesson to those who might think of doing such thing po, illegal activities po. Nandito ang notisya from ABS-CBN media outlets dyan po sa Pilipinas and na published today dyan po sa Pilipinas sa mga diferente legit media outlets or newspapers in the Philippines. Now, the title of the news is Traveler from Malaysia nabbed at the Ninoy International Airport with 102 million worth of shabu. Grabe. Illegal drugs ito po. Alright, let's listen and I will read to you this news article po. Authorities says approximately 102 million pesos worth of suspected shabu and arrested a Malaysian passenger at the Ninoy International Airport or NAIA Terminal 1 in Pasay City last Friday. Operatives of the NAIA International Agents or Interagency Drug Interdiction Task Force seized the contraband around 12:47 a.m. Friday ito po at the airport's secondary inspection area on March 20. Authorities identified the suspect as a 27-year-old passenger arriving from Kuala Lumpur, Malaysia. The traveler was flagged during inspection after officers discovered irregularities in the luggage. Further examination found about 15 kilograms of suspected methamphetamine hydrochloride concealed inside 30 wooden chopping board packed into 2 boxes. The illegal drugs were placed in several self-sealing transparent plastic bags. Also recovered from the suspect were his passport, identification card, boarding pass, mobile phone, and other personal belongings. The suspect is in custody and is set to face charges for violation of Section 4, Article 2 of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 9165. Authorities said the confiscated drugs evidence will be turned over to the PDEA Laboratory Service for forensic examination while inquest proceedings are being prepared against the suspect. Wala naman dito po, no? They did not mention ang pangalan and from saan talaga po, kung totoo ba ito Malaysian or transit lang yan po, no? He came from Malaysia bound for Manila. Pagdating sa Ninoy International Airport, ang things niya po was inspected and they discovered this illegal substance called shabu, suspected to be shabu po. No? So, no mention of whether or confirmation whether he is a Malaysian. His name were not given, and it is wrong for us to say a Malaysian na po. A Malaysian na po. So, let's see anong update sa mga investigation nila tungkol itong tao po. It could be a Filipino, it could be another nationality, and it could also be a Malaysian. Diba? But so far, I just want to make it very clear na no such thing as confirmation that this suspect is a Malaysian. Alright? So, punta na tayo po ngayon sa topic natin tungkol sa, sabihin natin, itong ano nangyari dyan po or what is the latest updates
dyan po sa Pilipinas tungkol ang problema natin, ang crisis natin po, no? Tungkol sa oil. Mayroon tayo dito, I have a short brief video clip dito po ng one of the very responsible po and also known personalities, media personalities dyan po sa Pilipinas, sa Manila po. And it just mayroon siyang posting sa social media po. He's one media person po also very concerned about ang sitwasyon sa Pilipinas po when it comes to the issue of itong prices ng oil. And he wants to know kung ano talaga ang mga programs ng gobyerno po for the sake of the general public. He came out with I think 49 seconds video clip po. And saludo din ako sa tao na ito po, no? Media personality po. And still very active po sa media, sa media profession na itong tao po, and I'm referring to no other than also from Zamboanga City po, no? And he did a good job dyan po sa ABS-CBN when he was still employed sa ABS-CBN po, and now retired na but still active sa media, and I'm referring to no other than a personality coming from Zamboanga City, and I am referring to no other than Pal Marquez, no? Si Pal Marquez. Mayroon tayo dito po brief video clip of Pal Marquez po, respectable media personality dyan po sa Manila, and former staff of ABS-CBN po. But still, although he's retired now, still very active in his profession. So let's watch and listen to what he has to say po. Nandito po. Hold on. Alam natin na habang lumalala ang tensyon sa Middle East, ramdam ang epekto nito dito sa atin. Unang-una yung oil prices. Kapag tumaas sa world market, domino effect na yan. Pangalawa, mga OFW. Ang trabaho at kaligtasan nila ang posibleng maapektuhan. At pangatlo, ang bilihin. No? Pag tumaas ang presyo ng langis, sunod-sunod na ang taas ng presyo. Kaya simpleng tanong, ano ang plano? Hindi man natin kontrolado ang gera, pero responsibilidad pa din ng gobyerno na protektahan ang Pilipino. So sana ma-explain ng buo ano ang plano. Alright, yan po, narinig natin si Pal Marquez, no? Pal Marquez from originating coming from Zamboanga City po, and well-respected personality, media personality po dyan sa Pilipinas, and still he is active in his media profession po. Totoo na naman po, no? Ang mga Filipinos, we want to know ano ang programa ng gobyerno tungkol sa how to protect the interest and welfare of every Filipinos in this time of crisis, And this time around, I'm going to share with you po, mayroon din video clip ang gobyerno. Ang gobyerno po tungkol what are the things that they are doing ngayon po to address ang problema ng rising prices of oil, and of course, how to safeguard the interest and welfare of the affected Filipinos po. The affected Filipinos. Let me share with you itong video clip, and you watch carefully po, attentively, so that you will really understand ang situation po, ang latest situation dyan po sa Pilipinas. Nandito po, let's watch and listen to this. On Prime Commodity. Magandang araw po sa inyo lahat. Naliwanag naman na itong gera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaaring hayaan na pasanin ito mga mas nakakaraming commuter. Gising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung nakubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya kinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike.
program natin nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung blue PIP cards na may 50% discount, habang ang white PIP card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga tax relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng Abente, pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpaprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo may iiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Masusi natin binabantayan ang mga presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities na kritikal sa panahon na ito. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rise sa 177 LGU at pararamihan pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Napaganto natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Fuel subsidies din ang nag-aabang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field offices. Ang presyo naman ng fertilizer, pag-usapan po yan dahil petroleum product yan. Nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang fertilizer producing countries. Okay pa tayo sa Abril, pero pinaghahandaan na natin ang May to June. Sa supply naman ng kuryente, pinakausap ang mga power generation company upang madagdagan pa ang kapasidad ng ating mga grid sa susunod na 60 days. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Ongoing din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner kaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at tinalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. At hindi po natin pinakalimutan ang mga ating kababayan na nandun sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers at 334 dependents na ang nakauwi mula noong ika-5 ng Marso hanggang March 17. Yung pangatlong government chartered flight naman ay dumating dito noong March 18 na may sakay na 153 OFW, 114 dependent at saka 50 stranded na Pilipino. Sa mga susunod na araw ay mas marami pa ang pararatingin natin. Ay marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao. Kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubuk natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong.
pagtitipid man, tulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayo magtanggap pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Alright, yun po, narinig natin ang presidente natin at saka ang ano-anong ginagawa or what are the things that they're doing to protect the interests and the welfare of every Filipinos in this very difficult time, no? Crisis dyan po sa Pilipinas, no? So, sige lang po, no? Maraming salamat. At this, nakita natin, the government is doing something to alleviate ang to ease ang sufferings or difficulties ng affected Filipinos po, no? Ng affected Filipinos. And of course, ito mga fake news po, no? Let us not put out mga fake news. Kagaya for example, I'll give you a very good example po. Mayroon dyan po sa social media, no? Which I saw this morning na dumating na daw ang oil galing sa Brunei dyan po sa Davao City. That is a fake news po, no? And the authority concerned also came out with a official announcement that authorities from Davao mismo po, no? They are saying that there is no such thing as arrival of oil coming from Brunei. In fact, sabi nga nila that there's no such thing also. There was no even a negotiation between the local government of Davao City doon po sa Brunei. So, it is not true po. I don't know for what reason they did that. I really don't know po. Mayroon silang mga personal reasons yun po. And obviously, parang may political agenda itong mga fake news that they are putting out po. Wag naman sana po itong mga fake news dahil it will just confuse ang publiko, ang mga Filipinos po. And we don't deserve to have this confusion, unnecessary confusions po, no? At this very time of difficult times, no? Of difficult times. Sana yun ang totoo. And that also goes to the government po. Ang totoo lang po, no? Ang totoo lang, tell us the truth. And that is what we want, ang mga Filipinos po. So, okay, let me share with you first. Nakita ko yun sa social media po regarding itong video clip ng gobyerno po, no? I just showed it to you few seconds ago. Now, sa social media po, mayroon a total of 4.2 thousand who saw this video clip. And of the 4.2 K, mayroon po mayroon tumawa. They just laugh at this video clip. Mayroon 3.1K. 4.2K total views and tumawa lang po 3.1K. Mayroon nag-okay, sign ganito po, 854, and mayroon 119 galit. They show the galit sila po sa social posting and sad. Mayroon na ito. Yan malungkot po, 96 po. And a total of 139 shares. So, ibig sabihin po, hindi masaya ang mga tao, this majority of this 4.2K who saw the posting po, no? Who saw the posting. Tumawa lang sila po, 3.1K tumawa lang sa posting. So, yun ang latest update. And I just want to remind you po, itong programa natin, Nick Talk, Talk with Nico,
this is my personal initiative. I am doing this daily because I want to make sure na ang mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu, sa Sabah po, no, I know they are very busy. Now, I just want to share sa kanila po anong mga latest updates sa Pilipinas po. This is the reason why I'm doing this since the past more than 2 years na po, no? More than 2 years na. Kay Stugi Apolinario, kay Gerardo Grafia, kay Mary Lu Pentodio, and the rest who is watching itong programa natin ngayon po, I would like to say maraming salamat and stay with me until matapos tayo itong programa natin today on a Sunday po, no? On a Sunday. Alright. Fake news. Kayo na bahala po. Let me share with you po. Parang na-contradict ang mga statement made by President Ferdinand Bongbong Marcos po when it comes to normal ang presyo sa Pilipinas po. Let me share with you a report from the local media dyan po sa Pilipinas the other day wherein they talk about the prices, especially itong prices ng bigas. Tumaas na ba ang presyo o wala pa? Kayo na bahala po. I will just share it with you. In fact, I showed this video clip yesterday, but let me share with you again itong video clip po. Let me share with you. Saan na yun? Ang queue natin is 332. 332. Sandali po. Sandali. Medyo ano tayo dito? 332. Sandali. I'm sorry. Because I have to look for the 332. Saan na yung 332, ha? Sandali po. 332. Hold on. Ito ang problema sa atin po. Matanda na. And 332. Excuse me. Sandali lang po. Kunting pasensya lang po na 332. Mayroon tayo dito. Sandali. 332. Alright. Okay. Alright. Okay. 332. Sandali. Nahirapan tayo dito sa 332. Okay. Alright. So, yun po ang latest updates natin when we talk about sitwasyon dyan po sa Pilipinas. And marami pa tayo dito mga video clips that I want to share with you. And I hope, masking paano po, no? Itong mga video clips that I will be sharing with you po will in a way help you have a clear picture of what is happening dyan po sa Pilipinas. Nandito po ang tungkol presyo sa bigas sa Pilipinas. Sa tindahan ito sa Gamaning Market sa Quezon City, 100 pesos lang tinaas ng presyo ng kada sako ng bigas. Ngayon, kung bibili sila sa amin, dito sa regular na bilihan, kailangan nilang malaki ang budget nila. Kakaunti lang ang budget nila, meron ng NFA, pero limitado rin ang bigay nila. Pipila pa sila. Sa Trabaho Market sa Maynila, 2 to 5 pesos na tinaas ng kada kilo ng bigas. Nadagdagan pa ang taas noong tumaas ang gasolina. At atas pa po yan. Ang upland vegetables nagsimula na rin magtaas presyo. Ang bell pepper sa Trabaho Market na dating 80 pesos kada kilo, 150 pesos na ngayon. Sa Gamaning Market, 150 pesos na rin ang presyo per kilo ng carrots mula sa 60 pesos noon. Habang ang galunggong tumaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bukod sa nalalapit na ang Semana Santa, inaasahan na rin tataas ang presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo. Tumaas talaga. Siyempre, expected na yan kasi tumaas yung gasolina. Automatic yan, siyempre, taasan lahat ng bilihin, lalo na yung anak namin. Kaya si Flor, gusto mang mamili ng marami, pinagkasya lang ang budget sa mga kailangan. Hindi natin po alam kung tataas talaga. Kaya ako nung namibili ng kasapan ko, konti lang. Sa pag-aaral ng DepDep o Department of Economy, Planning and Development, kapag nagpatuloy ang pagmahal ng langis,
na lalo ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalo nitong mapapahina ang kakayahan natin gumastos. Sa kada 100 pesos sa mga Pilipino, 1 to 3 pesos daw ang posibleng mabawas sa purchasing o buying power depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang gera sa gitnang silangan. Pati singil sa kuryente, inaasahang tataas din. Ayon sa isang ekonomista, nasa 6 to 7% ang nakikitang inflation. Ramdam na ramdam yan ang karaniwang Pilipino, kasama ang halos 3 milyong na italang unemployed o walang trabaho, batay sa labor survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero. Ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman na sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami yan. Ayon kay Leco, kailangang umaksyon agad ang pamahalaan para ibsan ang epekto nito. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalo tataas ang nagbabayad ng mga consumer sa value-added tax. Kasabay nito, kailangan rin matiyak na napupunta ang ibibigay na ayuda sa mga tunay na nangangailangan nito. Nauna ng significant urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara para sa emergency powers na magsuspindi o magbabawas ng fuel excise tax. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation kung sususpindihin ang oil excise tax, 250 pesos kada buwan ang madaragdag sa bulsa ng pinakamahihirap na mga pamilyang nasa mahigit 14 milyon at tataas pa yan sa 420 pesos kung sususpindihin din ang VAT sa langis. Alright, yan po ang sitwasyon, ang presyo sa merkado po, no? So, nakita natin, obviously, tumaas na po ang presyo, no? So, ang mga Filipinos po, especially mga ordinary Filipinos, mga working Filipinos po, no? Na normally, we patronize itong mga karenderiya, no? Kasi dyan po, murang pagkain for our breakfast, lunch, and even a dinner po, no? Habang nasa trabaho tayo po. So, tumaas ba ang presyo sa mga karenderiya, no? Dahil sa sitwasyon na ito ngayon? Let's watch itong video clip po. And kayo na bahala po, no? Kayo na bahala to make your own opinion kung tumaas ba, kung hindi ba. Yan ang kasi sabi ni President Ferdinand Marcos, wala daw problema sa presyo. Normal daw ang presyo pa sa Pilipinas po. But obviously, ang mga reports are coming from the local media, no? Just recently po, parang iba naman po ang sitwasyon. So, tingnan natin po itong report po. Let me share with you this report. Mayaang dating ng Hold on, mga ha? customers sa Hold on po. karinderyang ito sa mayaang Alright, sandali, nandito po. Sa karinderya ito po, sa karinderya. dating ng mga customers sa karinderyang ito sa Maynila. Pero ang mga paninda nilang ulam tulad ng gulay at isda, tumaas na ang presyo. Domino effect niyan ang taas presyo ng mga bilihin tulad ng tumitinding tensyon sa Middle East. Dahil tumataas ang presyo ng petrolyo, mahal na rin ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto gaya ng isda at gulay. Kaya ang tinda nilang ginataang gulay noon na nasa 20 pesos lang, ngayon nasa 40 pesos na. Bali yung tumaas na rin po kasi sir. Yung gata, yung gulay po tumaas na rin po, lalo na yung kalabasa at yung sitaw. Usually yung namin dapat kung nakakakuha kami ng 20 pesos per kilo, ngayon po 60, 70 ang kilo ng kalabasa. Ang paksiw na bangus nasa 80 pesos na mula sa dating 60 to 70 pesos per order. Mabigat, siyempre. Okay. 10 pesos yun eh. Pamasahe na rin yun. Dagdag pamasahe na rin. Giit ng staff ng karinderya, kailangan din nilang kumita. Bukod pa ito sa ipinambabayad nila sa upa, kuryente at tubig. Kaya hindi po talaga kaya kung hindi kami magtataas din sir. Kasi lugi po talaga sir. Hindi po kaya talaga. Habang ang ibang karinderya, posibleng mapilitan
survey na kanilang mga ibinebentang ulam. Lalo na raw kung magpapatuloy ang taas presyo sa mga bilihin. Kasi yung mga sabi naman na kakayanin nyo kung sakali itaas ba yung yung presyo namin. Sana nga po, matigil na yun. Sana matapos na yung gulo nila. Kaya diniskarte na lang din daw ang mga customer nila kung sakali. Sa taas ng bilihin, mapapa-one-way na day ka na lang eh. Lahat talaga damay. Regardless kung anong sector ka. Ibinakita naman ng isang karinderya sa Intramuros ang kanilang diskarte sa mga ibinebenta para makatipid. Pinabawasan lang po namin ganun. Half po order, 35 po dati. Okay. Ngayon po, 40 na po siya. Para din po may kitain po yung may-ari. Kasi pag wala, parang kulang lang. Parang pasahod lang din sa mga tao, sa gasol, gano'n. Pati sa upa ng bahay, kuryente, tubig. Ayon sa grupo ng mga karinderya owner, ilang karinderya na ang nagbabalak na tumigil muna sa pagbebenta. Bukod sa mahina, dahil syempre, umaasa lang din sila sa mga nagpupunta sa mga establishment ng LGU. Tapos ang mga customer din nila, ito ng LGU. Ay, ang hina pa, tapos ang lakas pa ng kanilang bilihin sa gas. Ang ilang fishbowl vendors naman na nakausap ng News 5, hindi raw muna magtataas presyo kahit pa tumaas ang presyo ng kerosene na ginagamit nila pangluto. Kasi sa 10 piso, kubong mo na yun. Tama na yung ganyan. Kasi pag tinaas mo, wala nang bibili sa'yo. Nauna nang sinabi na Agriculture Department na target nitong paigtingin ang pagbabantay sa presyo ng mga agricultural products sa mga palengke. Target nilang isa publiko ang farm gate prices ng mga produkto para makita ang agwat ng presyuhan at mabantayan kung labis ang dagdag presyo. I'm hopeful that after 6 months, makumpleto na namin yan. And have a daily farm gate prices of almost everything, or major commodities na lang sabihin natin, such vegetables, fruits, and all of that, so that we can see the gap. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosigo News 5. Alright, yun po, nakita natin, no? Totoo, no? Na ang presyo dyan po sa Pilipinas, sa karinderiya, sa merkado po, no? Sa market natin, public market natin po, whether we like it or not po, totoo yun po, tumaas na po, no? So, sana lang po, lahat na ang mga news that you are feeding or we are feeding sa publiko po should be hindi fake news, not fake news po. Because we won't be able to hide forever itong ang katotohanan po, no? Ang katotohanan. So, yan. Yan ang latest. But anyway, mayroon yata dito isang video clip. And this time around po, tungkol sa good news naman po tayo. Good news. Ano ba itong good news? Ha? Ano itong good news natin? Hold on, ha? Ano ba itong good news natin? Is 106. 106. Andito po. Hold on. Ito na po, ang good news. Good news ba ito? Bad news ba ito? Kayo nang bahala po. Alright, nandito. Good news naman, parating na sa Pilipinas sa susunod na linggo ang 300,000 bariles ng diesel na inangkat sa hindi tinukoy na bansa subalit kapitbahay ng Pilipinas sa Southeast Asia. Ayon sa Department of Energy, ito ang unang bugso ng langis na binili ng ahensya upang matiyak ang sapat na supply sa mga susunod na buwan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, amenado ang DOE na maliit lamang ito kumpara sa tinatayang arawang konsumo ng diesel sa bansa. Wala ring garantiya na maitatala ang rollback sa mga oil products kapag dumating na ang daan-daang bariles o daang libong bariles ng petrolyo, subalit mapipigilan ito ang mas mataas na price hike. Iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan magkaroon ng strategic oil reserve ang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng petrolyo. Alright, yun po, narinig natin, no? Expected the arrival of itong oil sa Pilipinas po anytime this coming weeks, no? And sana lang po, pag dating dito po, may konting rollback tayo, no? Kasi kawawa naman. And April 6 yata yun po, ang distribution of cash assistance sa mga drivers po sa iba-ibang parte ng Pilipinas po. So that's it po. Walang EPAL, ha? Walang EPAL, ha?
itong mga politicians po, because this is not your money, this is our money also po. And alam na natin po, mga politicians dyan po, they will take advantage. Pero si President Ferdinand Bongbong Marcos mismo, sinabi the other day na hindi pwede i-epal ang distribution of assistance coming from the government. But may mga criticism the other day, ang first day dyan po sa Manila, yun they gave the 5,000 pesos sa mga tricycle drivers. Ang unang-una nandyan po si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos po. So some people are saying, epal na yun si BBM. But of course, mayroon din rason si President Ferdinand Bongbong Marcos why he has to be there during the first day of distribution of cash assistance to these tricycle drivers po, dahil he wants to make sure na in order po ang distribution. Ang distribution. So, kayo na bahala po. It's up to you to decide. So, mayroon pa tayo isang video clip dito po. I don't know, this is good news or bad news para sa inyo. And this time, I'm talking about the flood control projects po, scam, dyan po sa Pilipinas. And dahil dyan po sa flood control projects, scam, which involve trillions of pesos, instead nagpunta yung pera natin at taxpayers money sa mga proyekto, that will ease ang sabihin natin ang buhay ng mga Filipinos in terms of public projects, infrastructure projects, napunta yun po sa bolsa ng mga irresponsible, greedy politicians natin po. When I say politicians, hindi naman lahat po, but may mga pangalan lumabas, kagaya mga senators, although hindi pa itong sabihin natin sigurado na po na ano talaga sila, involved sila, ang mga congressmen, kaya nga mayroon pa investigation, but we don't know hanggang kailan resume naman itong investigation tungkol sa flood control projects. And mayroon tayo dito isang video clip, and it was out this week, Good news ba ito? Bad news ba ito po? But para sa akin po, parang bad news ito, dahil ang mga Filipino really want to know, to see na itong mga personalidad, mga personalities involved or named in the scam, we want them to be behind bars. We want them to be behind bars. And we want that itong mga mastermind will be behind bars. But apparently, parang that is not happening. That is not happening po. So, let me share with you itong video clip muna po, tungkol sana yon, 126. Hold on. 126, sana yun, 126? Hold on, medyo nahirapan tayo dito sa 126. Okay, saan yun 126? Hold on. Marami po, hindi masaya tungkol sa notisya, na lumabas ito po the other day. And this involves ito si Engineer Alcantara, Henry Alcantara, if I'm not mistaken, ang pangalan niya po si Henry Alcantara po, wherein nagmenos na ang kaso niya po, Menos na ang kaso niya. Hold on. Alcantara, 126. Medyo nagtago yata ito si Alcantara. Sandali po. Sana yun, 126. Okay. Nandito po. Let's watch and listen to this. Hold on. Let's watch and listen to this po. Bad news, good news, depende na sa inyo po how you will take it. Nabawasan na ang kinakaharap na kaso ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na si Henry Alcantara matapos tanggalin bilang akusado sa 3 kasong graft at malversation kaugnay ng umanay maanumalyang flood control projects.
Si Alcantara, na dating district engineer ng DPWH Bulacan, ay kabilang sa mga unang nadawit sa kontrobersiya. Ngunit kalaunan ay tinanggap bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Bukod sa kanya, hindi na rin kabilang sa mga kaso ang may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos na tinanggap din bilang testigo ng DOJ. Ayon kay spokesperson Attorney Paulo Martinez, nagsimula na ang paglilitis sa mga kasong ito sa Quezon City Regional Trial Court ilang linggo na ang nakalipas. Sa kabila ng pagkaalis kina Alcantara at Santos bilang akusado, nagpapatuloy ang paglilitis laban sa mga iba pang respondents na kinabibilangan ng ilang opisyal at empleyado ng DPWH at Sims Construction. Nananatili pa rin respondent si Alcantara sa 3 kasong plunder na isinampa laban kina dating Senator Ramon Hong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada at dating kongresistang si Zaldico. Patuloy pang sumasailalim sa preliminary investigation sa DOJ ang kaso ni Revilla, habang ang iba naman ay submitted na for resolution. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. Alright, yan ba, narinig natin ang report regarding sa update sa tungkol kay former engineer dyan po sa Bulacan, si Engineer Henry Alcantara. Sa Bulacan yun po, no? Ang Department of Public Works and Highways engineer dyan sa Bulacan po, involved sa flood control projects. Huwag natin kalimutan itong flood control projects po, and let's continue to shout out na sa gobyerno na we want to know ang the real truth, but nothing else but the truth when it comes to itong flood control project scam, no? Scam po. And this week, medyo busy tayo po dahil we will also see sa March 25, and that will fall on Wednesday if I'm not mistaken, na pupunta ba si Vice President Inday Sara Duterte sa Justice Committee hearing po tungkol sa impeachment complaint sa kanya po, which was found to be substance form, sufficient substance in form, sufficient substance in grounds, no? Ha? So, may hearing na sila po. Umpisa na ang hearing proper, mini trial, something like a mini trial po. We don't know whether si Vice President Inday Sara Duterte will be attending po or will be sending even ang legal team niya po. We still don't know. But I will continue to monitor po kung sakali mayroon man mga malaking balita po, no? Or updates po. I'll make sure na tayo dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, I'll make sure that you will be properly informed. I might not be able to give you the breaking news, but the 100% po, the news that I'm going to share with you po, of any updates dyan po sa Pilipinas, is still fresh news po. So, with this, Sunday ngayon po, with this, siguro hanggang dito na lang ang programa natin. And sana po, masking paano, I managed to enlighten you, no? Ang sitwasyon sa Pilipinas through or via itong mga video clips and mga news that I am passing to you today po. So, hanggang dito na lang, si Nico Fabian would like to say thank you very much once again for making me a part of your day today. To our Muslim brothers and sisters who are still celebrating the second day of Hari Raya Eid al-Fitr, Salamat Hari Raya to all of you. And to our Christian brothers and sisters, especially those who are embracing the Roman Catholic faith, I would like to say, sana lang po, we will continue our fasting month, Lenten season ngayon po, and next week, next Sunday will be Palm Sunday if I'm not mistaken. So let's make this Lenten season a solemn one for each and every one of us. Malaysia, Sabah, Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye, and of course, I love you all.